Nasundan ang nasundan yung pagkapasok ko sa bilangguhan sa edad na 14 years old. Halos lahat ng presinto ng Kamanaba or Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, kasama na pati Maynila, ay nakumpleto ko sila ng pabalik-balik. May mga magulang palang umaasa sa inyo, lalakas ng loob nyo, nang-hold up kayo. Tapos sabog kayo sa pinagbabawal na gamot. Nagkita kami ng nanay ko, sabi niya sa akin, anak, huwag ka na rito, natatakot na ako. Lumayo ka na, hanap ka ng lugar na kung saan ka pwede. Hindi talaga ako nawawalan ng baril or panaksak. Pero noong time na yun, ang dala ko panaksak eh. Ang gusto ko talaga mangyari, hold up lang. Kaso, ayaw ibigay sa akin. Dahil ayaw nga ibigay, ginawa ko, tinarakan ko na lang ng tinarakan ng kutsilyo. Hanggang sa nakita ko, wala na siyang buhay. Maraming nagpatato katulad ko, may mga malalalim ang dahilan. Hindi po basta-basta. Kasi yung tattoo sa loob, malalim ang dahilan eh. Dabor na masasaktan ng isipan, dabor na masasaktan ng puso, nagpapatato. Nung kinakanta yung, kay buti-buti mo, Panginoon, bumagsak ako nun at gumagapang ako sa simbahan. Unti-unti akong napupunta sa simbahan at nagtaas ng kamay sa Diyos. Sabi ko, Ama, may pag-asa pa po ba ako? Ako po si Amer Calinaw from Barangay 8, Salmon Street, Dagat-Dagatan, Caloocan City. At ako ay napasok ng bilangguhan sa edad na 14 years old. Actually, nag-start nung time na 7 years old ako. Naghahangad ako na may yumakap sa akin na isang tatay. At naghahangad ako na mayroong isang tatay na magtatanggol sa akin. Pero wala akong natagpuan. Kaya habang dumilebe ang aking edad at naabot ko ang unti-unting nagbibinata, nagiging miserable at nagiging marasa ko. At hindi ko alam kung bakit napakabigat ng damdamin ko dahil napakaraming struggle na nagaganap sa akin about stepfather, about sa tunay kong mother. Dahil inahanap ko nga yung tatay na magtatanggol talaga sa akin. Kasi naranasan ko yung bugbog ng father ko at kung paano kami tamahan ng bugbog niya kahit sa parte ng katawan. Kaya nung time na yon, unti-unting nalalaso na ang aking isip dahil napakarami kong kaibigan, na-impluwensya na ako ng masasamang epekto ng bisyo. 11 years old nung tinikman ko ang sigarilyo, nagtuloy-tuloy. After that ay inuman naman. Hanggang sa umidad ako ng 12 years old, 13 years old, 13 meron na kaming marijuana na ginagamit. Nasa kalagitnaan kami ng cemetery ng Sangandaan, Caloocan. Nandoon yung pag-asa ng aming mga magulang na kami nag-aaral lang mabuti, pero tumutauma kami. At gamit yung marijuana. Actually, sa edad na 14 years old naman po tayo, dito ako na-challenge patungkol sa tinatawag na Valium. Ang Valium, iniinom ng mga buwang o ng mga baliw para tumahimik sila, damor na sila magwawala. Ininom namin yung Valium, baliktad ang tingin namin sa tao, nagtangka kaming mang-hold up. First time kong makaranas ng hold up dahil sabog kami sa pinagbabawal na gamot. Hanggang sa sinakyan namin yung jeep. 5 kami magkakaklase from Navotas. Doon kami nag-declare ng hold up. At hindi namin sukat akalaing na may mga kaibigan tayong alagad ng batas. Dahil sa kainitan ko nung mga panahong iyon, nagpapatok ako ng 2 sunod ng baril. Dahil dala namin yung mga gamit ng mga airpot namin, yung mga baril. Kasi sa panahon namin, sa lugar namin, hindi pwedeng walang baril Kasi squatter area. Dala namin yon, nagpapatok ako ng 2 sunod, dahil yung ali ayaw ibigay sa akin yung bag. Doon kami nadali ng kaibigan nating mga alagad ng batas. After that, dinala kami sa barracks or sa istasyon nila. Pero katakataka, hindi kami kinuha ng pangalan. Doon kami napagtripan or whatever sa namang paraan yung ginagawa nila sa amin dahil pinagubad kami ng kasuotan.
Ultimo yung mga underwear namin, talagang wala kami saplot. At doon naman sa pinakamaselang na bahagi ng aming katawan, doon kami ginagamitan ng negative at positive. Malakas na kuryente. Kaya isa lang ang kuryente sa amin, lahat kami nag-iiyakan tapos nagsisigawan sa sakit na nararamdaman namin. Pero sandaling oras lang naman at hindi naman ako inabot nun, pero masakit pa rin eh. Kahit yung isang kasama kong siya lang yung kinukuryente, nasasaktan kami lahat. Maya-maya ay dinala kami sa isang lugar na madilim. Noong araw kasi, ang Smoky Mountain ng Malabon, walang bahay. Hindi katulad yan, squatter area na siya. Doon kami iniwanan. Pero bago kami iniwanan, nakatutok sa amin ng mga Armalite eh. At si parito, si paroon. Ako lang yung nagsalita na sabi ko, Sir, maawa na po kayo sa amin. May mga magulang na umaasa sa amin. Tapos sabi ng sir na yon, sabi niya sa akin, may mga magulang palang umaasa sa inyo, lalakas ng loob nyo, nang-hold up kayo. Tapos sabog kayo sa pinagbabawal na gamot. Tapos, maya-maya, alas 12, sa pagkakakala namin na patay kami, dahil mamamatay naman talaga kami. Yun nga lang, mura pa ang edad namin nun. 14 anyos kami nun, at isa 13 anyos. Mga parting alas 12, nagsialisan yung ating mga kaibigan na alagad ng batas. Doon ko na-realize na buhay kami. Hinalis namin yung mga gapos namin at nagtakbuhan kami. Kahit walang mga saplot, tumatakbo kami. Pagdating ko sa bahay, dahil squatter area, pagangat ng pinto, nandahan-dahan, kasi madaling araw na eh, alas 2. Nakita ko yung 7 kong kapatid, kasi pangalawa ko sa magkakapatid eh. Nakita ko yung stepfather ko, nakita ko yung ermat ko. Sabi ko sa sarili ko, ito pala yung pamilya na iiwanan ko. Wala silang alam, ang kuya nila mamamatay sa kamay ng ibang tao. After nun ay, sa sobrang pagod, wow, naubos natin yung isang pitchel na tubig sa ubaw. Kinaumagahan, doon ko naranasan ng drugs, kinaumagahan. Anyaya ng classmate o ng barkada, doon ko natikman unang-una ang drugs nung kinaumagahan na yon. Nalaman ng nanay ko mga ilang araw na lugmok na ako sa drugs, sa pinagbabawal na gamot. Nagtangka yung nanay ko na ipasok ako sa rehabilitation, pero hindi nangyari. Dahil kung saan-saan na ako sumusuot or kung saan-saan na ako napupunta, hanggang sa napasok naman ako sa Boys Town ng Pangarap Shelter from Pasay. Yun nga lang, nadudun ako sa Boys Town, nang bugbog kagad ako. Kasi, lakas makalalaki. Nag-aamon eh. Eto, para tandaan. Nung bugbog ko sa kanya, tinamaan naman ako ng suntok niya, butas to. Di ba ba yung dila ko rito eh? Naglalawa ang dugo. Yung Pangarap Shelter na yun from Boys Town, Pasay, tinakasan ko yun. Naisahan ko yung guard. Tinakasan ko siya, raparapan. Takbo ko. Naging batang Divisoria. Sa Divisoria, nandiyan yung solvent, sinisingot namin. Another friend na naman yon. Iba't ibang klaseng uri ng mga bata na nakasama ko. Singot dito, singot doon, ng solvent. Tapos takbo rito, takbo roon. Kasi nagkakaulian. Hinuhuli kami ng mga polis, saka ng mga barangay. Naging batang, naging batang busabos or marami na ako, marami. Kung saan ako tumatakbo noon, nagnanakaw kami ng mga sibuyas, nagnanakaw kami ng mga bawang, anumang klaseng uri ng mga gulay, ninanakaw namin sa Divisoria. Hindi nagtagal, nakita ako ng nanay ko, niyakap ako, at dinala ulit ako sa bahay namin. Pero hindi ko alam na babanatan ulit ako ng stepfather ko. Dito ko naranasan yung tumulo yung dugo ko sa ilong ko. At sumuka ako ng dugo. Nagulat yung mga tao sa kalsada. Bigla ako binanatan ng stepfather ko. So, after nun, nagkakaroon ako ng pagtatangka na naman na lumayas ng bahay. Hanggang sa natupad ko yun, umalis ako sa bahay namin. Naglayas ako na naglayas. Kung saan ako napunta. Taong 2000, kasalukuyang nang snatch ako sa lugar ng monumento. Ang monumento nung araw, luma pa. Wala pang SM Grand Central. Madilim.
Every test ko pa lang. Diyan ako nakaranas ng unang-unang taong bayan. Nabugbog tayo, nabugbog ako. Hanggang sa nalaman ng airmat ko na ako ay nakakulong na. Pinuntahan ako sa loob ng kulungan, napiyansahan ako. Nasundan yung pagkapasok ko sa bilangguhan sa edad na 14 years old. Halos lahat ng presinto ng Kamanaba or Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, kasama na pati Maynila, ay nakumpleto ko sila ng pabalik-balik. Isang araw, dahil sa madalas na akong pinupunta ng nanay ko at pinapiyansahan, nakita ko nanay ko umiiyak at hindi ko alam kung paano ko patatahanin yung luha niya. Tapos maya-maya nagsabi sa akin, "Nak, kailan ka ba hindi napapasok dito kasi yung pera inuutang lang natin sa kapitbahay natin." Nagulat ako kasi mga kapitbahay namin ninanakawan ko. Kaldero, kaserola, kawali, islander, mga iba't ibang klaseng uri ng mga tsinelas na mamahalin, pati mga branded na damit. Kaya, ang ginawa ko noon, nagpakalayo-layo na. Hanggang sa nagulat ang nanay ko na ako ay wanted na sa batas natin. Year 2000, masyadong malagim ang nangyari sa amin. Pumasok ako ng hold up na kung saan hindi ko pa kilala ang mga taong ito. Ay habang gumagawa kami ng kababalaghan or pang-hold up, kung saan lugar, naging mainit kami sa balita. Naging mainit kami sa balita. Isang araw, binabaan na kami ng yung salitang wanted. Wanted na kami lahat. At dahil sa wanted na ako, nagtago ako ng Balayan, Batangas. Pero adik ako nung time na yun. Nagbebenta ako ng drugs sa Balayan, Batangas. Sinuka ako ng mga tsahin ko ron. Nagtagbo naman ako sa Bukawi. Ang ginawa ko naman sa Bukawi, nang hold up naman ako ng lalaki, ng mama. Tinapon na naman ako ng Caloocan. Nagkita kami ng nanay ko, sabi niya sa akin, "Anak, huwag ka na rito. Natatakot na ako. Lumayo ka na. Hanap ka ng lugar na kung saan ka pwede." Umiyak na rin ako noon kasi naawa na ako sa nanay ko. Hindi naman dahil sa pinagtatabuyan ako, naintindihan ko naman. Ang ginawa ko, nandun lang ako sa lugar ng Caloocan, bagamat wanted na, tuloy pa rin ako sa pang-i-snatch, pagbebenta ng drugs, pang-hold up. Hanggang sa isang araw, lahat naman ng gang inawakan ko. Ginawan ko sila ng mga matatalas. Ginawan ko sila ng sumpak sa kapana. Taong 2001 na. Tapos, lumipas ang ilang taon, binabaan naman kami ng shock to kill ng Caloocan Police. 6 kaagad ang pumanaw sa amin. Kasi ibig sabihin ng shock to kill, patay o buhay yun. 6 kaagad ang pumanaw sa amin. Nasundan pa ng ilang panahon. Dumistansa na ako sa lugar ng Caloocan dahil hindi na biro yung mga nangyayari sa buhay ko. Napunta naman ako kung saan lugar na lang. Tapos balik na naman ako ng Caloocan, umiiyak na naman yung nanay ko sa akin dahil natatakot na. Taong 2003, nung nakasaksak ako ng gwardiya. Tapos nasundan. Maraming beses akong nakasaksak. Puro mga prostrated murder. So, yun po. Dumami yung mga nasaksak ko. Dahil sa mga hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa 2006, naalala ko, or 2005, naalala ko, habang kami nagiinuman sa loob ng beer house, kasama rito ang mga veteranong mga kaibigan ko, na kapwa pare-pareho kami mga hold-upper. Nataon na nakita ko yung mama, nandoon sa loob ng bar. Napansin ko yung kanyang envelope, hindi na uubusan ng laman. Ang mga panahong iyon, hindi talaga ako nawawalan ng baril or panaksak. Pero noong time na yun, andala ko panaksak eh. Ang gusto ko talaga mangyari, hold up lang. Kaso, ayaw ibigay sa akin.
Tapos yung isa kong kasama, dahil nag-uwian ng ibang kasama namin, nakialam sa akin. Kasi nakita niya pere. Ang ginawa ko, sinabihan ko ng hold up yung mama, dahil ayaw nga ibigay, ginawa ko, tinarakan ko na lang ng tinarakan ng kutsilyo. Hanggang sa nakita ko wala na siyang buhay. Doon ko naman nakita yung mga GRO ng beer house. Nakaganon lahat. Dahil nashock sila. Nashock talaga lahat sila. Ilang araw pa, nauli yung kasunto ko. Siya ang unang nauli sa amin dalawa. Kaso lang, wala na siyang buhay. Hindi ko alam kung sino may gawa. Tinapon sa ano yun, sa dulo ng dagat ng Nabotas. Kaya napaisip ako nung kung ako pala unang nauli, tapos ako. Nung ako naman ay nasa kote na ng batas natin, binalot ako ng takot nun. Kinabahan ako. Pero, umiikot yung mga mata ko nun kasi talagang hindi na ako mapakali. Maya-maya narinig ko may naghahabol na complainant. So nakita ko hindi ako pwedeng iligpit. Hindi ako pwedeng alisan ng buhay. Pero noong time na yon, mainit ako sa sa batas natin eh. Kaya ako na warrant lang ako, hindi ako napunta sa SID. Yung mga una kong pagkakulo, puro ako nung presinto, SID. Iba kasi yung warrant eh. Special ako eh. Kinaumagahan, tapon kaagad ako ng Caloocan City Jail. Nung tinapon ako ng Caloocan City Jail, inaabangan ako ng lahat ng mga na-agarbyado kong tao. Habang nandoon sa Caloocan City Jail, dumating yung nanay ko. Malayo pa, umiiyak na. Sabi niya sa akin, "Nak, hindi ko talaga alam, aantong ka rito." Sabi ko sa nanay ko, "Nay," kasi ako, aminin ko sa inyo, makananay talaga ako eh. Sabi ko, "Nay, ayoko nang makita kayo. Nasasaktan na kasi ako eh. At okay na ako rito, sige." Sabi ko sa airmat ko, "Kaya ko to, kahit mahirap, masakit. Kahit alam ko ang dinadala kong kaso ay mabigat." Magmula noon, hindi na dumating ang nanay ko. May mga dumating na kapatid ko, nandiyan ang kanilang pagdamay. Pero saglit lang. Ultimo ang stepfather ko, hindi ko na rin nakita. Habang nandoon sa Caloocan City Jail 2005 at 2006, pinasok ko ang buhay ng pagbebenta ng drugs. Akala ko dati nung pumasok ako ng Caloocan City Jail, nakuha ko na yung kapayapahan, katahimikan ng aking pag-iisip. Pero sabi ko, nagsisimula pa lang. Magulo ang Caloocan City Jail, tusok dito, tusok doon, ng bawat pangkat. Ang ibig ko sabihin, patayan ng patayan. Komando Sputnik. Habang kumakain ako noong time na yon, hindi pa naman ako pusher sa loob ng Caloocan Jail. Ang rancho ko, tinapa. Ang problema, nawawala yung tinapa. Dito pumasok yung riot. Nakita ko sa kasamahan kong preso. Sabi ko, "Kosa, sa akin yan ah." "Ay, hindi, akin to." Sabi ko, "Kosa, dalawa tinapa mo, tagi-tigisa lang tayo, saka may panatandahan." No? Sabi sa kanya. Ayaw ibigay sa akin, binabanas pa ako, sinuntok ko na kaagad. Doon naman pumasok yung riot. Kasi ganun talaga sa jail eh. After nun, binartolina ako. Sandaling panahon lang naman, lahat ng mga nakisawsaw, nakisali. At after ng aking Bartolina, nagbebenta na ako ng drugs, pusher na ako sa loob ng Caloocan City Jail. Actually, marami kami gumagawa nito, hindi naman ako mag-isa. Marami kami mga pusher sa loob ng Caloocan City Jail. Ang Caloocan City Jail kasi nung araw, open ng sigarilyo, open ng alak, open ng patayan, open ng bugbugan, open ng riot. Ganun ang Caloocan City Jail nung araw. Habang nagbebenta ako ng drugs, kapit sa patalim, wala akong kwarta, wala akong pera. Pero kahit sabi nagbebenta ako ng drugs, wala naman talaga akong pera. Kasi may mga tatay-tatayang kami nagmamayari ng drugs. At nandito ako sa sitwasyon taong 2010, doon ako ay pinatrabaho ng isang warden. At nahuli ako sa loob ng Caloocan City Jail ng mga empleyado at empleyada. Nakita yung drugs at sigarilyo. Kasi ang sigarilyo sa loob ng kulungan, mahal. 120. Marlboro. Pumapalo pa ng 250 saka 300 kapag Pasko bagong taon. Lalo pag tinawag na krisis. Ibig sabihin, mahigpit ang kalagayan ng time na yun. So, nadali ako, nahuli ako. Ginawa ni Warden, pinasok ako sa Bartolina. Pero alam niyo po, bago ako ipasok sa Bartolina, pinalo muna ako ng 5 ng baseball bat sa may pigi or hita. Pinalo ko ng isang tao niya na empleyado, laki ng katawan.
Halos umiyak ako ng time na yun kasi ang sakit talaga. Tapos nilalagnat pa yata ako nun. Nakaboxer pa ako nun. Ang sakit. After ng aking pagkapalo, kahit umiingi na ako ng tawad at nagre-request na isang palo lang, tinuloy pa rin talaga yung 5. Pinasok naman ako sa Bartolina. Pagkapasok sa akin sa Bartolina ng Caloocan City Jail, ang dami namin. Pero alam niyo po ba, isang buwan ako na lang mag-isa. Habang nandoon sa Bartolina, natutunan ko kasapin sarili ko. Natutunan ko rin paano sumagot ang sarili ko sa loob ng Bartolina. Sa Bartolina kasi doon ka nadudumi, doon ka naiiyi. Na dati na nakikita ko lang sa pelikula, nangyari na sa akin. Sa Bartolina, inabot ako ng 8 months. Kasi ang binigay sa aking sentensya ni Warden, 9 months. Binigyan ako ng 9 months na pagkakulong sa loob ng Bartolina. Pero alam niyo po ba, 8 months may dumating na pastor. Sabi ng pastor, magbabakasakali lang ako sa Bartolina. Baka kasi may tao. Naririnig ko na siya. Doon lumapit siya sa akin, natatanaw ko siya pero ako di niya natatanaw. Kasi madilim. Pero nakakatayo naman ako sa Bartolina. Maluwag naman siya. Maya-maya sabi ng pastor, may tao ba rito? Dapit ka na. Maya-maya sumagot ako. Kasi naghahanap ako ng damay, kalinga. Opo, meron po. Pastor ako, sabi ng pastor. Dumapit ako sa kanya, pinagmamasdan ko siya. Nasaan ka? Sabi ng pastor sa akin. Nandito na po ako sa harapan niyo. Maya-maya napansin niya ako. Oh bro, saya. Anday mo palang sugat, sabi sa akin. Tinubuhan kasi ako ng rumbo-rumbo, kagaw, pigsa, kati-kati, kamot. Napuno yung buong kong katawan at ulo. Para akong si Job sa Bible. So, pinagmamasdan ko yung Bartolina, inintay ko paano kung kailan siya matatapos. Maya-maya, binigyan ako ng Bible, ng New Testament. Manipis lang siya, kaya pwede siyang gawing sigarilyo. Natakot yung pastor, kasi sinira ako sa kanyang harapan. Palibasa, meron akong posporo. Dahil chain smoker ako eh. Kapapatay lang, sindi na naman. So, binilot ko yung papel ng Bible kasi manipis. Sinindihan ko sa harapan niya, habang tinuturuan niya ako ng salita ng Diyos. Sabi ng pastor, bro, siya, siguro babastusan na sa akin, okay, natatakot po, natatakot. Ano yan? Tapos, akala niya marijuana. Sabi ko, papel lang to, yung Bible na binigay mo sa akin. Usok na kasi ako eh. Sabi sa akin ng pastor, bro, siya, mahal ka ng Diyos. Pinagmamasdan ko siya, mahal ka ng Diyos, sabi sa akin. Sabi niya, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest, and pray without ceasing. Pinagmamasdan ko lang siya. Kasi, ano ko ron, wala naman ako talagang pagkakaintindi sa sinabi niya sa akin, lalo't English version pa. Tapos, natatandaan ko, mahal ka ng Diyos. Yun lang. Umalis na siya. Kinaumagahan, nagkaroon ako ng hearing. Nung nandoon ako sa korte, sabi ko sa attorney ko, attorney, aaminin ko na yung kaso ko. Mr. Amir Aduana Kalinaw, huwag kang umamin. Sabi ko, attorney, ba't tayo mo akong paminin? Ganun ba talaga pag wala kami mga pera, hindi mo kayo papaminin? Isa lang ang resulta nito, ganun pa rin naman, bagsak na ito eh. Sabi sa akin, sige kung makulit ka, aminin mo na, bahala ka na, sabi sa akin. Sabi ko, Judge, inaamin ko yung kaso ko. Ilan po ba bibigay niyo sa akin? Sabi ni Judge, tapang mo ah. Sabi ni Judge sa akin. Tapos yung piskal napatingin sa akin, kalaban ng piskal eh. Sabi ng piskal, hinay-hinay. Sabi ng piskal, sabi ko, Judge, ilan po bibigay niyo sa akin? Pinagbasta na naman ako ng piskal. Sabi ng Judge, 20 taon na pagkakulong, 20 years. Siyempre, nagdrama tayo, umiyak tayo. Hindi mo po pwedeng hindi. Sabi ko, Judge, naniniwala ako kapag inamin ko ang kaso ko, bababa ang aking sentensya. Baka pwede naman pong babahan ninyo. Kasi umaamin naman po ako eh. Sabi ni Judge, sige, 20 taon na pagkakulong. 12 years. So, purihin ng Panginoon. Bagamat di man ako makadiyos ng time na yon. Nung ako'y napunta ng Caloocan City Jail, at wala na ako sa Bartolina, kasi sentensyado na ako ng 12 taon eh.
Naghihintay na lang ako ng biyahe at itatapon na ako sa New Bilibid Prison ng Muntinlupa. Tumaba yung pa ako. Kakaintay ko. Nagkaroon ako ng manas. Umiiyak ako ng time na yon kasi walang nanay eh. Walang nanay na nakikita. Pero hindi ka naman sila pwedeng sisiin. Kasi naghahangad na ako ng time na yun ng mapansin ako. Kasi tayong mga anak, kapag hindi tayo napapansin, dahil pag may karamdaman tayo, na naboboring tayo, nadala ko yun ng time na nandun ako sa Caloocan City Jail. Habang naghihintay ng biyahe, nagulat ako, tababa yung pa ako, tapos nawala yung potassium ko, nawala yung calcium ko. Wala akong lakas. Binubuhat ako ng mga kapwa preso ko. Nilalakad-lakad nila ako. Sabi ko, kung kailan naman biyahe na ako, sintisyado na ako, saka pa naman ako nagkaroon ng ganitong sakit. Tapos, natatakot pa ako sa mga sinasabi ng preso sa akin. Sabi ko, diyan ka na mamamatay. Kasi menas yun eh. Pag pumasok sa kaliwayan, okay lang kung kanan. Pag pumasok sa kaliwa, yari tayo. Kasi yung puso natin iipitin na. Naniniwala ako sa kanila kasi maraming namatay. Marami ako nasaksihan sa jail. So, pinagmamasdan ko lang sila, inayaan ko lang. Tapos sabi sa akin, huwag kang kakain ng maraming kanin ha. Ang lakas ka pa kumain ng kanin. No? Siyempre, gutom eh. Sa loob kasi ng jail, babaliktad ang sikmura mo. Kung dito sa labas, okay lang kung magugutom tayo, walang problema. Kasi madali tayo nakaka-develop ng pagkain. Pero kung sa loob ng jail, mamamatay ka kapag wala kang dalaw, tapos wala kang kakainin. Kaya yung rancho, kakainin mo talaga yun. Hindi mo pwedeng hindi. Kahit sabihin yung rancho na yun, walang lasa, may apog, kakainin pa rin talaga. So, the more na nadodon pa ako sa Caloocan City Jail, binubuhat nila ako, kinakarga nila ako. Labas at pasok sa brigada o selda. Hinabot ako ng 1 buwan may get na lumpo ko. Pero, nung ako ay ibabiyahin na at dumating na yung papel ko, nagulat naman ako, hindi pa rin ako magaling. Lumpo pa rin ako nun. Kaya nung nadodon na ako sa RDC, Reception Diagnostic Center, from Muntinlupa City, kasi doon muna dadalhin bago sa maximum or medium. Pero pare-pareho lang itong Muntinlupa at kulungan. Bit-bit ako ng mga kapwa-preso ko. So, nilagay akong selda sa 3rd floor. Inahangad ko 1st floor lang kasi mga ngalay ka mahihirapan ka. Nilagay ako sa 3rd floor. Habang nandoon sa 3rd floor, unti-unting gumaling yung yung dumpo. Naka-recover kasi maraming gamot dun maraming vitamins. Halaga naman kami sa RDC kasi reception nga siya Diagnostic Center. After that ng 3 months, tinapon na ako ng maximum. Sa pagkakala kong medium lang ako. Hindi ko alam na anday ko palang pending case. Anday ko palang kasong dinadala. Hindi lang yung frustrated murder, hindi lang yung hold up namin sa pinatay namin, hindi lang pala yun ang kasong dinadala ko. Patong-patong na frustrated murder po. At patong-patong na drugs at snatch. Doon kasi meron kaming ID. Kasi sentensyado na kami. Hindi na kami katulad ng jail. Ang jail kasi nililitis pa Kami sentensyado na. Noong nandoon na ako sa maximum, syempre, another yun. Panibagong pakikibaka. Nakikita ko yung gawain ng Panginoon, born again Christian. Pero wala akong puso Nasolve lang ako ng selda, hilata lang. Tapos kung ano ipapatrabaho nila sa akin, sunod ako. Siyempre, preso. Nilapitan ako ng kalabang pangkat, komando. Kasi ako, ang pangkat ko is Sputnik. 12 kasi ang pangkat ng kulungan. Ang pangkat ko is Sputnik. Nilapitan ako ng komando. Sabi sa akin, kapatid, bro, gusto kitang anyayaan sa karinderya. Kakain tayo. Napagano ako sa kanya, sabi ko, okay yan Siyempre, tiyan ko kumakalamlam. Wala akong dalaw Dinala ako sa karinderya. Pero yung karinderya, born again Christian, simbahan. Nakalataw sa kanya. Sabi ko, religious to gawain ng Panginoon Para na lang hindi ko siya masaktan, nakisama ako sa kanya. Nakibagay ako sa kanya. Maya-maya, nakita ko yung pastor at yung mga pastor. Ang daming dalang pagkain. Masyadong naging malalim yung isip ko sa kanila. Sabi ko, bakit ang tiyaga ng mga pastor na ito? Bakit napakalaki ng pag-ibig ng mga to sa amin?
Hindi naman namin sila siniseryoso. Hindi naman kami totoo sa kanila. Kinikengkoy nga namin sila eh. So, dahil sa pag-attend ko sa loob ng church ng Born Again Christian, nagpatuloy ako roon kahit nagkukunwari ako, kahit peke ako, at hindi talaga totoo akong sumasanghayon sa gawain nila. At kung minsan, kinikengkoy ko pa yung mga pastor. Kinikengkoy talaga namin. Inuubad namin yung mga damit namin, lalo kapag umuulan, nagkakantahan ng ang mga ibon na lumilipad. So, naging okay lang lahat sa akin yun. Pero hindi ko alam na kumikilos pala si Lord. Kasi ano ba ang malay ko sa pagkilos ng Panginoon? Blanco isip ko at mangmang ako. Wala naman talaga akong alam. Isang araw nakita ko si Komando na nag-aakay sa akin. Sabi ko, bro, lagi ka nananalangin. Sino ba pinagpipray mo? Pamilya ko, syempre, saka ikaw. Nakornian ako sa kanya, na-turn up ako. Sabi ko, wag mo na akong pinagpipray, bro, sa kanya. Pero pinagpatuloy niya siguro. Tapos, nag-iwalay na kami ng komandong iyon. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking ride sa Maximum. Naranasan kong paluin ako ng kalabang pangkat. Tumatakbo ako, nakita ko, dawag pala ako, hindi ako matapang. Sabi ko, sa espiritu ng shabu, espiritu ng alak, doon lang pala ako naging matapang. Nakakala mo kung sino ako, paglasing at nakadrugs. Kaya umiiyak ako nung time na yon, nasa sulok. Sabi ko, Panginoon, gusto ko pa pong makita yung nanay ko. Ayoko pa pong lumaya na pantayan pa ako. Ibig sabihin, patay ba? Tumigil yung riot. Alam niyo po, nasundan pa rin yung riot na yun. Ilang buwan, nagka-riot na naman. Dito ko naranasan ang bahan ng panaksak. At naranasan kung paano salagin yung panaksak. Sa takot ko, ang pinasok ko na simbahan, yung church ko, na pinagkukunwarian ko. Na kung saan, peke ako, hindi ako totoo. Nakita ko yung mga elder at mga pastor na nanalangin na sana tumigil na yung riot. Alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, abang nandoon na naman ako sa sulok, sabi ko, Panginoon, ang totoo talaga nito, gusto ko maglingkod sa iyo. Ayoko pa talagang mamatay. Gusto ko pa po makita nanay ko. Alam niyo po, natigil yung riot na yun. Natigil yung riot. Isang araw, nagkagisa ng granada sa Maximum. Nagkagisa, 2 sunod. Hindi naman sa amin ang gulo na yun. Sa ibang bangkat. Yun nga lang, nasama na ako sa pagtapon doon sa medium. Habang nandoon na ako sa medium, 3 yan eh, maximum, medium, minimum. At meron pa tayong penal colony. Ito yung hiwahig. At habang nandoon ako sa medium, nandoon pa rin yung komando. Sabi sa akin, bro, salamat, nandito ka na. Anyayaan ulit kita sa simbahan ko. Binigyan niya ako ng Bible. First time ko nakahawak na naman ng Bible. New and Old Testament. Pero alam niyo po, yung Bible ko kung saan ko nilagay? Sa puno. Kasi syempre boring. Corny. Ang damdamin ko nasa sanlibutan eh. Habang nandoon sa medium, sabay pa rin ako sa pangkat ng Sputnik at nakikisyoso sa riot. At pumasok pa ako ng escorting. Tawa ko ni Commander. Pero kapag dating ng linggo, inaanyayahan talaga ako nito. Kaya, lalo akong ginananan naman kasi yung mga pastor nagdadala ng pagkain eh. Ang sasarap ng mga pagkain. Nagkataka ko, ang init-init, hindi sila napapasok. Lalo akong ginanahan hanggang sa nagkakaroon ako ng puso sa aral ni pastor. Pero, nangingibabaw pa rin sa akin yung sanlibutan. Isang araw, pumunta ako sa visiting area na napakahaba. Nandoon lahat ang mga kapwa preso ko, kasama nila mga nanay nila, kasama nila mga tatay nila, kasama nila mga asawa nila, kasama nila mga kapatid nila. Punong-puno ako ng galit, poot, sama ng loob at selos, inggit. Kasi walang dumarating sa akin eh. So, nasundan yung lagi ako naroon sa visiting area. Isang araw na naman, abang nandoon ako sa church, mag-uumpisa ng gawahin, naboring ako, lumabas ako, pumunta ako ng visiting area para makakita ako ng mga tao galing sa laya. Alam niyo po, ito yung parte ng buhay ko na hindi ko kinaya.
Habang nag-uumpisa na at nagtutugtugan na, nung kinakanta yung, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Bumagsak ako nun. Habang nandoon ako sa labas ng visiting area. Bagsak talaga ako nun. Yung tuhod ko, ang dumi, napaano ako sa lupa, at gumagapang ako sa simbahan na pinagkukunwarian ko. Nablangko ang isip ko nun, hindi ko na po namamalayan. Unti-unti akong napupunta sa simbahan at nagtaas ng kamay sa Diyos. Sabi ko, Ama, nung una po, tinanggap kita bilang tagapagligtas ng buhay ko at ng kaluluwa ko. Pero hindi ako naging totoo. Peke po ako. May pag-asa pa po ba ako? Dito ko narinig ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Anak Amir, kung inaakala mo ang buhay mo sa iyo, wala nang halaga. Pero sa akin, marami pa. May pag-asa ka pa. Doon ako nabuhayan ng loob. Doon ako naganahan ng buhay na ito. Alam niyo po, doon ko narinig yung Tagalog version na sinabi ni Pastor sa Bartolina ng Caloocan City Jail. At sabi niya, Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi niya sa maximum, Tagalog version, lumapit kayo sa akin mga nabibigatan o nahihirapan. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi pa ng pastor, kung gaano man kapula, kaitim, ang inyong mga kasalanan o ang buhay na meron kayo, kung lalapit kayo sa Diyos, papuputiin na parang nyebe. Ang ibig lang sabihin doon, sa isip-isip ko nung time na yon, na unti-unti ko nare-realize, kahit gaano pala kaitim yung budhi ko, dahil sa kasalanan meron ako, kaya pala akong patawarin ng Panginoon. Kaya magmula noon, naglingkod na ako sa Diyos. Doon pa lang sa medium security compound, nagba-Bible study na ako. Dito ko naman naranasan sabihan ng baliw. At dito ko rin naranasan sabihan ng buwang. Amir, dati, escorting ka ng pangkat ni Commander, pero ngayon, Biblia na, hawak mo. Saan ka ba pupunta? Sabi sa akin. Pinasok ko ang Bartolina, pinasok ko ang bawat brigada, at nakangaral ng salita ng Diyos. Ang buhay ko sa medium, mananato. Kaya ang katawan ko, puro tato. Pero, praise God, hindi na puno. Ito puno to eh. Ito bakante pa. Hanggang dito lang to. Napuno to. Ito yung, yung tatak na obligado at automatically na ginagawa sa loob ng bilangguan. Kasi identity yan ng bawat pangkat. At dapat kilala ng preso kung saan siya nakaanib. Kilala niya kung sino commander niya at mayor niya o sino mga jury. Ito naman po, pangalan ng nanay ko to eh. Mercy de la Cruz. Ito yung kapatid kong pulis, John Christopher de la Cruz. Yan. Sarento na siya ngayon ng Valenzuela. Ito yung kapatid kong yung isang moka. Ito yung Princess Jane de la Cruz. Ito mga shadow na lang kasi ito mga ito eh. Pero part ng Muntinlupa na to. Ng maximum sa medium. Ito, sinulat ko rito. Ama, patawad po. Ama, wait. Ina, patawad po, Ama, nasaan ka? Kasi hindi kami nagkita eh. Pero yung nanay ko kasi, siya yung nasaktan ko eh. Ito, pangalan ng kapatid ko na namunti rin. Galing din ang New Bilibid Prison. Yan, De La Cruz. Ito, pangalan ng kuya ko, Anthony. Yan. Ito, part tala ng mga tattoo to, shadow, pero gawa rin sa Montito. At ito naman, may makikita tayong Bugs Bunny. Simbolo ng Sputnik to, ng pangkat na kinakaniban ko. Pero kapag ang preso hindi marunong bumasa, sablay siya rito kasi nagkakatalo to sa tenga. Nakabagsak yung kaliwa. Pag dito nakarap ha, nakabagsak yung kaliwa. Nakangat yung kanan. Ito, yung diretso na to, kung mapapansin mo para bang wala lang. Pero tenga yan, nakangat siya, nakangat. Kasi may mga, ano yan, may mga symbol yan, symbol. Kaya ano ako, may vomit ako sa likod eh. Satanic ba?
Naging ano kasi ako dati yung satanista, naging antichrist. Pero, panandali ang panahon kasi nakilala ko ang Lord eh. Nagsuko na ako ng buhay sa Kanya eh. Kaya wala na kapangyarihan niya mga yan. Kung mapapansin niya, para ba may Dragon Ball to? Kasi yung nagnato sa akin yung gustong gusto niya. Kasi binayaran ako ng 1,000 dyan eh, para makakain ako. 1,000. Ang tattoo kasi sa loob, kaya may mga tattoo ang mga preso, dahil sa paghahangad na kumita rin ng pera at makakain ng masarap. Pero, maraming nagpatato katulad ko, may mga malalalim ang dahilan. Hindi po basta-basta. Hindi ko dinadaw yung mga laya, yung mga arta. Kasi yung tattoo sa loob, malalim ang dahilan eh. Dabor na masasaktan ng isipan, dabor na masasaktan ng puso, nagpapatato. Dahil sira ang pamilya, maaaring ang asawa niya, inagaw ng kumpare niya. Bumertical, tabambling. Dito meron pa po. Dito. Hanggang dito naman yan, hanggang dito. Isang buwan naman siya. Mga mukha naman to ng mga tirador sa Muntinlupa. Na mga commander, ng mga jury, ng mga mayor, ng mga escorting. Pero alam niyo po, nabasa ko yung Biblia. Ang sabi niya sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 19 or chapter 6 verse 19, nakalagay doon, ang katawan mo, pamamahi ko. Ang katawan mo, templo ko. Huwag mong kargaan ng sigarilyo, huwag mong kargaan ng alak, huwag mong kargaan ng droga. Huwag mong dumihan ng tato. Kaya, sinuko ko ang lahat ng iyon sa Diyos. Hindi na ako nagtato, hindi na ako nagpatato. Kasi pag nagtatato ako, doon ako kikita eh. Doon ako kakain ng masarap na pagkain. Sa munti. Bali, nangaral ako na nangaral, tinawag tayo ng buwang. Hanggang sa, pumasok naman ako sa high school. Yung second year high school na aking nainto, doon ko na pinagpatuloy, ALS. Doon ko na pinagpatuloy. Natapos natin yung 4th year. Diba dito sa labas, kapag graduation, merong magulang na pupunta at sasabitan ka ng medal. Siyempre, nakakulong kami. Walang nanay. Pero, ang mga kapwa-preso ko, nandun ang kanilang mga magulang. Hindi ko kasi alam kung paano ko papupunta yung nanay ko eh. Saka father ko, saka mga kapatid ko. Hindi ko alam. Hindi ako marunong sa Facebook, hindi ako marunong sa chat, hindi ako marunong sa cellphone. Alam niyo po, natapos ko yung 4th year. Nakuha natin yung diploma. Wala nakalagay na New Bilibid Prison. Ang diploma nakapangalan sa labas. Perpetual. Or perpetua ganun. Yung kulay pulang t-shirt. Sa munti, doon ang ano yan eh. Pumasok naman ako ng vocational. 2 kurso. Natapos ko. After that, pumasok naman ako ng Bible School sa Jerbel Institute of Theology. Habang nag-aaral ako, nakakaramdam na ako ng laya. Kasi 10 taon may gitna ako eh. Sa araw, hapon na, sabi ko, Panginoon, ilang Pasko't Bagong Taon pa po ang babasagin ko. Baka pwede naman po yung 2 taon, regalo mo na sa akin. Kasi tuwing Pasko't Bagong Taon na lang po, pader at langit ang nakikita ko. Walang magulang, walang mga kapatid. At binata pa ako ng time na yun. Alam niyo po, sabagot ang Panginoong Diyos. Yung gate na matagal ko nang pinapangarap, nabuksan, binuksan po. Pero alam niyo po, bago nangyari yun, 2013, kasi 2015 nabuksan yun eh. 2013, ang sarap pakinggan. Noong nagsuko ako ng buhay sa Diyos, para sa akin, first miracle na naranasan ko, Amer Adwana Kalinaw, may dalaw ka. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Wala naman akong pinalipad na sulat, hindi ako nag-chat, hindi ako nag-text, hindi ako tumawag. May dumating na nanay. Malayo pa lang, umiiyak na yung nanay ko. Tapos, yung Biblia, dala-dala ko. Hindi ko sukat akalain na ang Bible na dala ko. Yung Old and New Testament. Alam niyo po, hindi ko alam ba't umiiyak ang nanay ko. Hindi niya pala masabi sa akin, anak, pwede pa palang mabago yung mga tulad niyo. Sino kaya ang hindi makakakilala sa anak? Wala na pong iba kundi mga magulang natin. Kaya sabi ko, Nay, patawarin niyo po ako. Nagkasala po ako sa inyo. Tapos pinunasan ko luha niya.
Iniwan sa akin yung number ng stepfather ko. Bagamat ang stepfather ko mahigpit magdisiplina. Pero dahil nakilala natin ang Panginoon, kailangan natin magpatawad. At naunawaan ko yun. Dahil lang talaga yon sa katigasan ng aking ulo at sa hindi ko pagsunod sa kanila. Kaya kung gano'n na lang, paluin ako ng stepfather ko. Pangalawang pangarap ko, makita ko yung stepfather ko, pero hindi na nangyari. 2014, at bago pa mangyari ito, sabi niya sa akin, "Nak, darating na ako dyan." Hindi ko lang alam na hindi niya pala masabi na meron siyang karamdaman na dinadala, pwede na siyang pumanaw. Sa pagmamahal niya, hindi niya masabi sa akin. Sumablay. Ang sakit kapag Pasko, nangako, tapos hindi ka dinalaw. Kapag Pasko, makita niyo po ang dalaw ng Muntinlupa. Ultimo karayom, maiirapan. Wala pang dumating na tatay ko. Bagamat stepfather ko siya, pero siya na kasi nagpalaki sa akin eh. Kaya, tinuturing ko siyang tunay na tatay. So, walang dumating. Tameme na naman ako, boring. Pero nasasaktan ako noon. Tumawag ako, sabi ko, January. "Pa, punta na po kayo rito." Saya. "Oo anak, pupunta na ako dyan." Ang dumating LBC. Sabi ng LBC, sabi sa sulat, "Nak, pasensya ka na, pumanaw na ako eh. Hindi na ako umabot dyan." So, sa loob ng 10 taon, nung nabilanggo ako, hindi na kami nagkita. Hanggang sa pumanaw na siya. Wala akong magawa. Sabi ko, "Lord, bakit ganun po? Kung kailan naman naglilingkod na ako sa inyo, saka po naranasan ko to." So, ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, sabi ko, "Panginoon, ilang Pasko't bagong taon pa po babasagin ko?" Binuksan yung gate ng medium security compound. Binuksan yung gate ng Jubilee Prison, na mas lalong masarap pakinggan. Sabi niya ron, "Amer Adwana Kalinaw, laya ka na. Amer Adwana Kalinaw, laya ka na." Doon lumaya ako, habang nandoon sa bus, hating gabi, sabi ko, "Lord, sino pa po mga tao magtitiwala sa akin?" At minsan, ninakaw ko yung kanilang tiwala. Marami kasi akong taong inagarbyado eh. Nasaktan na damdamin. Marami ako naloko. Sabi sa akin ng Lord, "Anak, Abir, ngayon ka pa ba mag-aalala? Naglilingkod ka na sa akin. Ako magbibigay sa iyo ng mga tao magtitiwala sa iyo." Salamat sa Diyos. Nung ako po nakauwi, niyakap ko nanay ko at niyakap niya rin ako. Dala ko ang diploma ko sa high school. Dala ko ang diploma ko sa vocational from TESDA. Dala ko ang diploma ko sa Bible School. Tuwan-tuwa nanay ko. Kinaumagahan, naghanap ako ng church. Sabi sa akin ng mga pastor sa Munti, "Humanap ka ng church, Samir. Yun, nandoon ka sa katotohanan." Hinanap ko yung simbahang iyon, born again Christian, at malaya naman nila akong tinanggap. At hindi nagtagal, binalikan ko ang pag-aaral sa Bible School. Dahil napakahirap na po kasing alisin sa isang tulad ko eh. Kung dati, napakahirap alisin yung hindi ako mang-hold up, hindi ako mang-snatch, hindi ako gumamit, hindi ako magbenta ng drugs, hindi ako makapanakit ng tao, mas lalong mas mahirap na ngayon alisin kung binago na ako ng Panginoon talaga. Yung buhay na maka-Diyos na. Kaya ang ginawa ko noon, nag-aral na ako ng Bible School. Tinapos natin yung Bachelor, 4 na taon. Bachelor of Arts, Biblical Study, of Theology. Tinapos natin yun. Pinasok naman natin ang Master of Divinity ng 2 taon. Biyaya ng Panginoon, napagtagumpayan natin lahat yun. Nung ako nag-aaral sa Bible School, meron na akong church na inahawakan. At meron na akong pamilya, spiritual, na inahawakan o inalagahan. Hanggang sa pangkasalukuyang ito, patuloy ako nagpapastor. At syempre, pinasok ko pa rin ang bilangguan, hindi na para magdala ng kaso, kundi para magdala na ng salita ng Diyos. Patuloy ako nangangaral sa bawat presinto, bawat jail, maging doon sa Muntinlupa, at nangangaral na rin ako sa mga kapulisan natin. Naranasan ko na mangaral sa mga opisyal, at maraming beses na, at ilang beses na. Biyaya lang ng Panginoon, hanggang sa tuluyan na akong nakilala sa lugar ng Kamanaba at Maynila, at sa ilang mga lugar natin bilang isang pastor. At kung saan na rin ako tinawag para magpatotoo. Bawat churches po. Malaking church o malit na church. Ilang beses na po ako napunta para magpatotoo po sa kanila at para mag-speak.
So, yun lamang po yung mga patotoo ko sa buhay ko. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!